Ang pagiging scholar ay hindi biro. Kailangan mong mapanatili ang iyong mabuti o mataas mong marka ayon sa may pamantayan ng eskwelang iyong mapapasukan. Idagdag pa na may pagkakataon na kailangan mo ding sumali o pasukan ang iba't ibang mga departamento bilang pandagdag puntos para ang iyong pagganap o impresyon sa nagbibigay ng tulong sa pag-aaral mo ay mas mapaganda. Tawagin mo na lamang po ko sa pangalang La Arnie, isang proud scholar ng Lasal. Ang kwento ko pong ito ay tungkol minsan, isang gabi sa pinasukan kong library. Nag-intern po ako dito para pantawid o pansuporta sa aking mga grado. Pakagat na ang dilim. Pero heto pa rin ako, litong-lito sa pagsasalansan sa may tambak ng mga makakapal at lumang libro. Naika ko pa nga, habang buhay na yata akong makukulong sa may malaking silid na ito dahil talagang mukhang madami akong aayusin dito. Kakapasok ko pa lamang din kasi ilang araw pa lamang at pilit ko ang lahat na kinakasanayan pati ang trabahong aking ginagampanan. Pero hindi pa man ako natatapos ay may estudyanteng nakangiti na naman sa aking harapan at iniaabot ang maliit na index card para ibalik ang librong kanyang hiniram. Baka naman, malalagpasan ko na yung katalinuhan ni Einstein eh. Hindi ka pa rin pumapayag na lumabas tayo. Baka naman. Teka ha? Ano nga ulit yung pangalan mo? John. 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 Oo, John. Kaya pala, John. John ka magaling. Mukhang sinusundo ka pa nga ng yaya mo. Tapos aayain mo na akong lumabas. Alam mo, ang unahin mo yung pag-aaral mo. Ha? Saka, madami pang babaeng darating sa may buhay mo. Kaya nga eh. Kaya pwede ba? Ikaw na yung una? Wow ha? Kapal naman. O siya, madami pa akong gagawin. Grabe naman. Ang suplada naman nito. Balang araw. Mapapasakin ka rin. Che, hinihintay ka na ng yaya mo sa may labas. At balik muli ako sa pagdadampot ng mga libro. Ilang minuto na lamang ay malapit na akong umuwi. Pero hindi ko pa rin talaga makita ang libro na kanina ay abot tanaw ko lamang. Naguguluhan ako dahil hawak ko sa aking kamay ang index card ng isinauling aklat. Pero hindi ko pa rin makita mula pa kanina sa tagal ng aking paghahalongkat. At heto, narinig ko na ang sunod-sunod na lagitik ng mga isinasaradong ilaw sa may kahabaan ng balkonahe. Nagpaalam na ang isa sa aking kasama na nito, siya daw ay mauuna na. Mapait na lamang akong napangiti dahil hindi man lamang ako naisipang halinhinan para mas madali ang aking gawain. Kailangan ko din namang magpahinga. Naika ko na lamang sa matandang tagalinis. Mang Rene, pasensya na po talaga, pero pwede po bang pahintay pa po ako ng kaunti? Sandaling-sandali na lamang po. Patapos na po talaga ako dito. Pasensya na po talaga. Naguguluhan lang ako eh. Pwede po ba? Ganun ba, Ineng? Oo naman. Walang problema. Dito lamang ako, sa may labas. Magsabi ka lamang kung tapos ka na at sasabayan na kita sa labas. Ako. Sabi ka lamang. Maraming salamat po talaga, Mang Rene. Sandali lang po. Laking tuwa ko at nakahinga na ako ng maluwag dahil kahit papaano ay kampante akong makakauwi pagkatapos sa may gawain ko. Pero ewan at hindi ko pa rin talaga makita ang hinahanap kong libro at iisa lamang ang paraan sa tuwing ganitong mga pagkakataon. Subukan mong isipin ng pabaliktad.
ang lahat ng iyong ginawa. Kung kaya, sandali akong huminto. Tahimik. Minamasdan ko ang bawat sulok at landas na aking napwestuhan at ginalawan. Mga bagay na hinawakan at dinaanan. Subalit, bigla akong natigilan. Dahil may sumitsit. Kaya bigla akong napalingon. Hinahanap ko kung sino at saan nagmula ang tinig na narinig ko. Pero wala. Wala naman akong ibang nakikita. Napaismid na lamang ako sa kamuling bumalik sa aking pag-iisip. Ngunit bigla akong napalingon doon sa isang sulok. Biglang nagbagsakan ang mga libro sa may madilim na pasilyo. Na dito ako natigilan, nagdadalawang isip kung akin pa ba itong pupuntahan. Bahagi akong kinilabutan. Sapagkat, papaano nga ba malalaglag ang mga nakasalansang libro? Depende na lamang kung may kusa at sadyang hahawi at itutumba ang mga librong ito. Bumilang ako ng 3 bago ko puntahan ito. Dahil ayoko maging di handa, kaya kailangan ko munang palakasin ang aking kalooban. Kaya ika ko. 1, 2, 3. Nang biglang tumaas ang buhok ko sa labis na pangangalisag ng aking mga balahibo dahil may humatak ng metal na bangko. Marahan, nakakangilo, na mas lalong nagpabilis sa pagkabog ng puso ko. Nanlalamig ang aking mga kamay. Bigla akong nakadama ng hindi maipaliwanag na nerbiyos. Napakiramdam ko, anumang oras ay bigla akong mahihimatay. Dahan-dahan. Tanging mata ko lamang ang gumagalaw. Mula kaliwa patungo ng kanan. At dito, halos hindi ako nakagalaw. Sapagkat parang may nakikita ako. Doon sa may madilim na sulok. Mababa, maliit, tumatawa ang isang bata. Nang biglang, Iya. Ayos ka lamang ba? Anong oras na? Halika na dito at ipagpabukas mo na lamang yan. Halika na at sabay na tayong lumabas. Tama na yan. Nawala na akong nagawa pa, kundi samantalahin ang pagkakataon. Mabilis kong dinampot ang aking gamit. Sa kalakad takbong tinungo ang gawin ni Mang Rene. At kita ko pa itong matalim na napatingin sa may iniwan kong sulok. Wari, ito ay may tinitingnan. Matalim na tinititigan. Mang Rene, tara na ho. Labas na ho tayo. Halika na, Iya.
Halika na. Tumango ito, saka mabilis na pinatay ang ilaw. Isinarado ang pintuan at kami ay lumabas na. Sa aming paglalakad, hindi ko maiwasang di magkwento tungkol sa nangyari sa akin kanina. Doon, sa may tahimik na kwarto. Pero, hindi pa man ako nakakapangalahati sa mga sasabihin ko, ay pinatigil niya na ako sa kanapangiti na sinabing, masanay na daw ako kung nais kong magtagal sa may pinasok ko. Dahil, araw-araw kong makakasama ang mga ito. Napabalikwas ako. Nagtataka na para bang alam na nito ang tinutukoy ko. At oo nga, dahil bakit nga naman hindi niya malalaman, samantalang siya ang pinakamatanda sa mga nakakausap ko sa lahat ng departamento. At dito ko lubos na unawaan na noon pa man daw ay madalas niya na itong nararamdaman, na ang tangi ko lamang daw gawin ay huwag itong pansinin, sapagkat ika ni Mang Rene, kung patuloy mong tatangkilikin ang takot sa iyong puso, ay lulukubin ka nito, mabubulok sa iyong buong pagkatao, kakainin ka at mananaig ito laban sa'yo. Mga salitang mula sa taong nililok ng panahon na may kabuluhan na hindi man ito nagtapos sa mataas na eskwelahan. Ngunit para sa akin, siya ang sa lahat ang may ginintuang pinag-aralan. Tanging siya lamang. Pero, Sir Narrator, hindi po dito natatapos ang aking maikling kwento. Dahil pagka-uwi ko, hindi ako makapaniwala sa aking nakikita, sapagkat pagbukas ko po ng aking bag, nagimbal ako nang makita ko ang isang libro. Ang libro na kaninang hinahanap ko. Na napaka-imposibleng mapagkamalian ko itong madampot, lalo't napakalayo ng paksa nito at tema sa kursong kinukuha ko. Kung kaya, ang malaki at mahiwagang katanungan sa aking isipan ay papaanong napunta ito sa may personal kong mga kagamitan. Lalo't malayo naman ang aming lagayan. Papaano? Sana po ay nagustuhan nyo ang aking maikling kwento. Patuloy mo pa po kaming aluin. Manatili ka kahit matumal. Asahan mo ang aking suporta at pagmamahal. Maraming salamat. Humahanga, Laarni A. At kung inyo pong nagustuhan ng ating itinampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe at pag-iiwan ng positibong mensahe. Maliit na abala po, ngunit abot langit na pasasalamat bilang inyong pagsuporta. Maraming salamat. Maraming pong salamat. At isang mahigpit na yakap po sa pagpapasalamat din sa ating sender na si Laarni para sa kanyang napakagandang kwento. Maraming salamat. And this is your one and only Kulas, your original and regular dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing, stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.